Mula sa munting pangarap na nadagdagan ng sikap at oportunidad, mas lalong natulungan ang komunidad. Nagsimula ang lahat sa isang ideya na magkaroon ng kabuhayan hanggang maging isang ganap na malago na negosyo. Ating tuklasin kung paano nakapagbago at nakapagpagaan ng buhay ang mga programa ng Agri-Aqua Technology Business Incubation o ATBI. Kaya mga ka-Techtrans, isasama ko kayo sa aking biyahe papunta sa Benguet. Ako po si Tita Ja, ang makakasama ninyo sa episode na ito ng Kwentong Techtrans. Umakyat kami dito sa Benguet upang maghatid ng mga panibagong kwento. Kaya naman sa pagpapatuloy ng Kwentong Techtrans, samahan nyo kaming kilalanin ang isa sa mga beneficiaries ng ATBI-BSU. Tara! At sa episode po na ito ay kasama po natin ang ilan sa mga incubatees ng BSU ATBI. So, paano po nila ako nabago? Noon po, traditional farming, basta yung ginagawa ko po, nagpo-farm lang. Wala pong kaplano-plano. Nang pumasok po ako dito, tinuruan po nila akong kung paano gumawa ng business plan. So, mayroong business plan po, magbi-business plan ka muna bago ka mag-farming. So, andun po lahat, yung mga kailangan mo, yung mga plano mo, yung mga expenses mo, gastos mo, lahat po, kung paano may bibinta, andun po lahat sa business plan. So, and then also, crop programming. So, lahat po nakaplano. So, prior to execute po yung business, lahat po nakaplano. Pati yung mga income, lahat po nakaplano. Doon po ako natuto sa BSU ATBI. Yung sa akin naman, yung smoked pork po kasi sa amin is yung traditional na pag-preserve ng meat. So, iniisip ko kung paano po kaya ito maging appealing sa hindi lang po dito sa Cordillera, kundi pati yung pang-tourist sana at sa ibang parts ay lugar sa Pilipinas. Na yung kapatid ko po na working in BSU is nasabi niya yung tungkol sa ATB na naghahanap sila ng incubatees na kung may business idea na parang kakaiba. So naisip kong sumali sa first na training, incubating training noong 2018. Tinuruan kaming gumawa ng business plan, business model. Tapos na may mga trainings pa na sumunod like ang paggamit ng vacuum packing, tsaka kung paano improve yung product para parang may unique siya. So from there, na-develop namin yung product na instead of yung buo-buong slab ng pork is we slice it na lang para mas madali para sa mga bibili na iluto na lang po. Tapos, tinulungan po ako mag-standardize ng timpla, ng time para pare-pareho po ang output. So, sa ngayon po is tinutulungan ako ng ATB sa pag-process ng mga DTI, sa DOST po yung microbial niya at saka yung nutrition facts. Tapos na po namin. FDA na po ngayon ang inaayos namin. Yun na po. Ilan sa mga naging epekto ng proyektong ito ay ang paglago ng kanilang negosyo na siyang nagbigay ng oportunidad na masuportahan ang kanilang pamilya. Dumami ang mga kakilala at lumawak ang kaalaman, lalo na sa pagpaplano ng negosyo. Marami na pong naiputulong ang ATB kasi kung wala po kami dito, siguradong parang walang nangyari sa idea ko. Baka hanggang ngayon, idea pa rin. So, ang ating ATBI is mainly agriculture and food. So, ang tawag namin sa aming ecosystem is yung value chain. Na ecosystem. So we have farmers na we are helping become entrepreneurs. So sila yung producers. And then we have the food processors who will add value doon sa pinoproduce ng farmers natin. And then we have yung market.
yung vendors sana, we are trying to get vendors as incubatees, pero weak pa kami dito, but we are already starting to work on yung mga online, mga ganun na markets and everything, so that yung parang ano ang connection, right? So why are we trying to make this chain? Kasi we believe na, for example, sa 1 kilo ng strawberry, so pagka nag-produce yung farmer ng 1 kilo ng strawberry, pag ibebenta niya yon, may kita na siya, no? Magpapatong siya. Pag binili nung food processor yung 1 kilo na yon, ipoprocess niya, mag-change yung product, ibebenta niya, may kita siya. Then ibibigay niya naman sa vendor, magpapatong naman yung vendor para sa kanyang efforts, kikita din siya. So, in effect, sa 1 kilo ng strawberry, 3 grupo ang kumita. So, yun yung gusto natin na i-facilitate so that there is more money being made on one specific item. Parang ganon, no? So, yung interest natin is ma-optimize yung kita sa isang bagay na pinoproduce ng farmers. Ang isang sa nakikita ko, being an ATB staff, I've seen how farmers have improved a lot, not only in terms of financial, as well as in skills and leveling up of their capabilities. But I think the most important contribution of ATB, not only in production and the use of technologies, but in the way how it changed the perspective and thinking of farmers. That farming indeed is not an endeavor just to sustain life, but it can be a sustainable and a productive source of livelihood. Yun po yung nakita namin dito sa ATB, kaya nga yung na-mention ni Ma'am kanina na bakit pumupunta kami sa maliliit na smallholder. It's because we see the significance, because these farmers have been what do you call this, trained to think that pag maliit kang farmer, wala kang patutunguhan. But with the use of the proper guidance, proper support from government, and the use of proper technologies, it can be a source of sustainable livelihood. And that can drive the farmers to think better, to dream, to have hope. Meron akong hindi makalimutan na sinabi ng isang incubator. Ang sabi niya, dito pala sa ATB, pwede pala akong mangarap. So, nakaka-touch, nakakaiyak rin talagang mapakinggan. Ako si Zoraya, incubating ng BSU ATB. Ako si Freddy Ayawan, incubating ng BSU ATB, at ito ang aking kwentong Hanggang sa susunod na kwentong TechTrans, ako po si Tita Ja, ang makakasama niyang maglakbay sa Banyuhay. Marami pa kaming ikukwento, kaya samahan niyo ulit kami sa susunod na episode ng Kwentong TechTrans. Banyuhay ng Kwentong TechTrans, sa paglalakbay ating tunay na makakamtan.